Pinalalakas ng pulisya ang cyber patrolling para matukoy ang mga nasa likod ng tutorial video online tungkol sa paggawa ng boga. Kasunod dyan ang nahuli kam ng mga batang nagpapaputok ng boga sa Maynila. Ayon sa mga bata, natutunan nila ang paggawa ng boga sa social media. Pinatututukan na ng mga pulis ang pagpapahinto sa paggamit ng boga na kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ng PNP. Maaari kasi itong magdulot ng eye injury, pagkabulag, pagkasunog ng balat at sugat na pwedeng mauwi sa amputation o pagkaputol ng bahagi ng katawan. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si PNP Anti-Cybercrime Group Public Information Officer, Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good morning po and good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Opo, kumusta po yung monitoring natin sa mga tutorial video ng paggawa ng boga na isa po sa mga pinagbabawal ng PNP? Yes po sir, ongoing po yung cyber patrolling and online investigation po natin dito sa mga videos na pinopost online and inimbestiga na rin po natin kung may mga violation po sila. And nakikipag-collaborate na rin po tayo sa mga social media platforms para mag-request po tayo ng takedown. And also po, ini-engage po natin yung mga taong in case nagbebenta po sila, ini-engage po ito para mahuli po natin sila. Ang alam ko po, bawal yung mga ganitong tutorial, lalo na kapag delikado yung ginagawa online. Hindi ho ba automatic na nadidelete ang mga ito? At ano sabi sa inyo ng mga online na social media platforms? Yes po sir, bawal po talaga, most especially nagbibigay po ito ng danger sa public. And sa ngayon po, wala pa po akong definite na answer from the social media platform. Though tayo po dito sa PNP ACG at our end, ginagawa po natin yung makakaya po natin para makipag-coordinate sa kanila. And yun po, gumagawa po tayo ng formal letter and formal complaints din po para ma-take down po itong mga videos na ito and including po yung account na gumagamit. Siguro mga magulang dapat ting tumulong at i-mass report ang mga site na ito. Maiba naman po ako, kumusta po yung monitoring nyo sa bentahan ng paputok online? Yes po sir, ongoing po yung investigation po natin dyan. In fact po sir, meron na po tayong 8 na operation since December 6 up to December 26, 2024. And 10 na po yung naaresto natin. Also po, naka-confiscate na po tayo ng more than 76,000 po na mga illegal firecrackers. Opo, ang context po of course ito, kahit anong klase ng paputok, bawal ibenta online, hindi ho ba? Kahit yung mga legal, tama ho ba? Yes po sir. Legal, may it be legal or illegal na firecrackers po, bawal po ibenta online kasi una po, wala po silang permit from the Bureau of Fire and Protection, also po dun sa LGU mismo. And para sa safety na rin po ng public kasi hindi po natin alam kung saan nila to kinukuha or paano po ito ginawa, yung mga paputok na ito. And also po, sa online selling scam, pwede din pong gawin or gamitin itong means ng mga cyber criminals or scammers para po makapang-scam sa atin ngayong holiday season. Yun po ba nagde-deliver ng mga ito? May pananagutan din kapag alam nila ang dinideliver nila ay mga paputok na binili online? Yes po sir. Kasi po meron pong ordinance na binigay and also sa batas po natin yung proper transportation nitong mga firecrackers. Since po ito po ay nagbibigay talaga ng danger sa bawat tao na humahawak or gumagamit nito. And dun po sa mga nagbebenta online ng mga illegal firecrackers, yung possible violation po nila is yung sa Republic Act 7183, yun pong regulating na pagbebenta, or pag-manufacture and distribute po and paggamit nitong mga firecrackers and other pyrotechnic devices po. So kung yung pagbebenta nila is ginamitan ng ICT or it was done online, mapapasok po ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, meaning mas mabigat po yung magiging parusa kumpara po doon sa traditional na pagbebenta nila. So doble na yung kanilang pananagutan dahil bawal na magbenta online, bawal pa yung kanilang ibinibenta. Yes po sir, tama po yan sir. Under po yan sa Section 6 ng ating batas sa Cybercrime Prevention Act. May possibility po na if they will be
found guilty, magiging 6 years and 1 day to 12 years ang imprisonment po. Yung sa fines, hindi ko lang po sure kung magkano, pero depende din po yan sa gravity of the offense and also po sa appreciation na din po ng court. Sabi po ng Cybercrime Investigation na Coordinating Center, talamak daw yung crypto scam. Ngayon pong holiday season, milyon-milyon na raw po yung natangay pero tila wala pa rin nagsusumbong. Ganito rin ba yung monitoring nyo or konti lang yung nagsusumbong? Sir, sa ngayon po, hindi po ako nakakuha ng exact data regarding sa cryptocurrency scam. Though, gusto ko lang po bigyan ng paalala or information ang public. Yung cryptocurrency po, hindi po yung scam. Cryptocurrency po, pwede po natin gamitin investment. Though, ito po yung isang means na ginagamit ng mga cybercriminals para makapang-scam po. Ang mas mainam po dito kung gusto nating mag-invest sa cryptocurrency or let's say dito sa blockchain or mga Bitcoin na po. Ito sir, mas mainam po na under po sa pangalan natin yung mismong account na ine-investan natin. At siguraduhin po natin yung platform na ginagamit nung cryptocurrency accounts na ito. Also po, kung kayo po nabibiktima or nabiktima ng ganitong klaseng scam or investment scam, open po yung PNP ACG. Bukas po kami 24/7 para tulungan po kayo. Gaano po kahalaga na magsumbong itong mga na-scam na to kahit na sabihin natin maliit lang yung nakuha sa kanila? Gaano po kahalaga na maipaalam po sa inyo? Yes sir, very important po sir na malaman namin at dapat i-report talaga sa amin yung mga ganitong klaseng scam sa cryptocurrency. Most especially po, una po, malalaman natin kung sino ba yung mga taong nasa likod nito. Possible ba ng individual sila or baka grupo na po yung gumagawa nito. So may possibility po na ma-end ito kung makikilala natin sila once nagsumbong po sila. Pangalawa po, also mabibigyan po natin yung ng education and awareness na rin yung mga kababayan natin iba para hindi na po sila scam ng ganitong klaseng cryptocurrency scam po. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Yes sir, thank you po sir and God bless po. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas mo si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, ang Public Information Officer ng PNP Anti-Cybercrime Group.